at nakinabang, masaya ang tao bayan. Kung ikukulong yung mga ginamit lang nila at makatakbo yung mga nakapagkakap na, hindi maganda yun. Eh, willing naman daw kung magbalik ng 10% eh. Wala. Pili nga, 25%, 30%, 40%. Kung anong sinabi niya pa, mababalik natin. Wala pa. Mga 3 billion. Mga plus, hindi wala pang abot na 10 billion. Nasaan napunta yung 200 billion mahigit? Sa karanasan niyo bilang governor, kayo po ba nakaranas ng kayo ng mga ganyan flood control project? Wala. Kaya ako ang tatay ko, kontraktor. Ako, kontraktor ako. Never kami nakatigil ng bilyon-bilyon. Ito, 3 years ang presidente natin. Si Diskaya, 331 billion nakuha. Doon lang sa ano ni Presidente sa Ilocos Norte, 7 billion nandun. Karamihan ng project ni Diskaya nandun. Nagpunta sila kagabi, kahapon, finally, sa Patarco ng Irosa, bakit hindi yung ginagalaw ng Ilocos Norte? Maliwanag na maliwanag sa Senate, ginagawa nila. Pinampasan ang Ilocos Norte. Yung binatikos, nandun, ayaw pa nga Ilocos Norte. Sara na, ito raw. Bubuksan daw. So yun lang dalawang inihiro. Unahin nyo na Ilocos Norte para magkaroon ng kredibilidad ng ating Pangulo bago magbintang sa iba. Nagpunta naman kahapon lang. At out of less than 200 projects of flood control, 4 lang na malalapit ang pinuntahan. Bakit sa tingin niyo yung gano'n yung strategy nila? Para masabi lang na nagpunta sila raw, Malagos Project. Ang nagsasalita doon Malagos Project, yung mga engineers nila. May mga pinanggit, si Presidente yung mga panggit, nandun yung mga Diskaya, gano'n-gano'n. Pero yung paborito nyo ng kontraktor, hindi pinanggit. Yung mayor ngayon ng Davao City. So sa tingin nyo... Kontraktor yun. Nandun, ilang bilyon ang binigay sa kanya. Pero hindi binanggit? Hindi binanggit. Sa tingin nyo, ito yung parang back to you na nangyari. Kasi sila po nag-umpad niyan, di ba? Hindi nila akalain na yung Pandora's box, they open a can of worms. Overall. Yung press code niya po kagabi, overall. Ang tingin ko, parang tinatawag ng tao, sinasabi niya na kalmado kayo, tapos na, makukulong sila. At malinis na tao, ang ating Pangulo, malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So, naghuhugas lang ng kamay, tapos na. Hindi, ano ba, siniswerte sila. Pakukulong yung mga ginamit nila. Pera, wala na. Wala na, nagtatango na sila. Ang habulin natin, mastermind, saan napuntang pera. Hindi yung mga ginamit nila na kontraktor, mga engineer, isasakripisyo yan, patitawan niya, ilalaglag, baglo, umabot sa kanya. Napapagalan kayo sa nangyayari? Hindi lang napapagalan, pinalabas na siya kang hero. Hindi. Maglalabas na yan noon eh. Matratrace natin lahat yan. So, sinadya. Ayan naman kayo. Alam niya, hindi naabot sa kanya. Privacy ka lahat. Kasama siya eh. Wala ba siyang sense of mind na nagmumukha na siyang ano? Parang tuliro na eh. Parang tuliro na dahil binibintangan natin yun. Kaya, kung lang nalang bintangan, sirabi niya. Because of the typhoon, climate change, kulang nilang nakulong kayo lahat, kulang na lang niyang sabihin, pati bagyo kukulong, pati climate change kukulong. Pero yun ang siya sabi niya eh. How do you feel na yung tinutukoy mo na presidente natin outside the country, representing us to many countries, na parang sabi daw nila napapahiya ang Pilipinas? How do you feel about that? Nakakaya at nahiya na ako. Nakita naman natin lahat. Nagpunta sa ibang nasyon, hindi pinansin ni Trump.
Binigyan lahat ng tulong, lahat ng nasyon na doon, pero siya. Nagpunta rin sa US. Binigyan lahat ng lalaki. Siya, 1%. At ginamit pa tayo. Yun nga tayo dahilan kung bakit yung mga nalindol na baha, bigyan daw siya ng 5,000 as a recovery sa mga pamilya na wala ng bahay. Hindi yun eh. Pero yung sistema nangyayari natin sa bansa, hindi mawawala ang corruption hanggang di nawawala ang mga mastermind. If you had a chance to fix the corruption, ano yung unang-unang mong gagawin? Paano maayos ang corruption sa Pilipinas kung wala ang pag-asa? Kasuhan, ikulong, yung mga mastermind. Ang pula. Unahin mo taas. Hindi yung bibintang mo sa iba. Hindi mo bibintang sa iba. Ngayon, sabi nila, ganito na gawin natin, gawin na naman natin. Para mga magkakaw. Kung yun ang sinabi yung nakupo niya, di mamusay ang ating bansa. Bagsak na lahat. Lahat ng ekonomiya natin, bagsak na lahat. Sa sino may kasalanan niya? He is the commander-in-chief. It is his command responsibility kung ano mangyari sa ating bansa. So, naniniwala po ba kayo na they invested on trolls in that years ago para ma-build yung credibility nila? Ngayon, hanggang ngayon, bumabalik sa kanila yung mga trolls na ginagamit. Yung trolls, ang kalaban mo yung trolls. Kalaban ko. Ang mga trolls, mga attack yan. Pag makakaamoy, lalo ngayon, mahal. Makaamoy ng flood control, talagang katapon-tapon na banan. So, yung mga kumakalat ng troll, manong hindi sa niya. Kalaban mo eh. Ako bilang kalaban eh. Pero, naintindihan natin yan. No amount of trolls can stop me. Ayun. Sabi nga eh, nasa iyo na lahat. Ang ganda ng buhay mo. Bakit hindi lang kayo magpahinga? Bakit nga ba, Gord? Hindi ko matiis ang ating kababayan na nagdurusa, umiiyak na ng dugo at lahat. Papasyal ako, makikinabang full time, makikita ko ang nangyayari sa ating bansa. I'd rather die in a country than going out. Kasi marami ang tatanong sa dami ng corruption issues, ngayon pa lang talaga lumabas, lumutang ng salita ng ganito pa po. Tinatanong nila anong agenda mo. Bakit? Are you running for president? Ang agenda ko, ginuloko tayo eh. So you're not running for president? Ito, Sinagot na po, hindi po sa tatakbo. Binubura lang yung presidente. Basta ako tatakbo eh, makakatulong naman ako na hindi na tatakbo. Meron dati isang programa na tinawag ng Oplan Bag on the Go. It is the government watch for destabilization. Kulang yan. May kulang. May kulang. Ano pong kulang? Minention lahat, destabilization, Romeo Pois, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macana, Ay, po bang basahin yan isa-isa? Okay, Romeo Pois, Orly De Tayo Leon. na muna, sabi dyan. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Yes. Yan yung tinawag dating Oplan Bag on the Go. Ngayon ko lang gano'n ito. Kaya ito, hindi totoo ito, panakot lang nila at kulang. At teka, isa-isa ko, tatlong ko lang. Romeo Pois, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Betran, Kapitan David Adado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Sor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Fernando Olamit alias Monk, and possible financiers, VP Sara Duterte, Congressman Colong Duterte, Chavit. Nagkakagulo natin bansa dahil sa kanya. Di ba? Ulak to. Eto, kalumuhan ito. Panakot nila sa tao. At inulit lang ni Ramon Tulfo ang sinabi yung bayaran na fraud, yung bayaran na katakbo. Siya nagsalita muna ito eh. Tapos nilong ni Tulfo, I don't know his purpose.
Kasama Baka imposible kami dahil hindi ko kilala. 5 lang kilala ko nito. Romel Bogis, Benjamin Magalong, nagkita lang kami minsan o dalawa sa mga okasyon. Bertiam Tomasio, minsan lang. Big Rodriguez, hindi ko na nakita mula nung umpisa nung pagtanggal sa kanya. Hindi pa si Robo po, yan lang na. Mike Defensor, nung huling tumakbong mayor sa when we were with the BBM sa kanya sa City, Mike Defensor, 2022. Yun lang, wala na, hindi ko nakita. So, Vice President Sara, hindi ko lang nakita. Financer eh. So, isa ka sa financer ko na din manok. Kung Duterte, hindi ko pinakita pa eh. Pero kung sakali, willing ka rin mag-finance. Kung sakali may mga programa para maiayos ang bansa. Kung maiayos ang bansa, may mga programa. Katulad ng rally na darating. May rally po darating na nagsama-sama mga denomination ng Iglesia ni Cristo, ng JIL, ng Kingdom, at saka mga retired police and AFP. Magsasama-sama daw sa Malacanang, Cuneta, lahat po ng mga puntos doon at baka magkaroon daw po ng possible entry sa Malacanang pagka nagkagulo. Simple. Ano po mabili niyo doon? Galit na galit na taong bayan. Simple. Kung sakaling mababa naman si Pangulong Marcos, ano po sa tingin niyo? Sino ang iniisip niyo na dapat pumalit sa kanya, tumuloy ng pagpapatakbo ng bansa natin? Meron po ba kayo napupusuan? Wala akong alam na papalit dahil sa laki ang ating problema. Ang suggestion ko lang, kung bababa si BBM, which is honorable Gassin, huwag na niyang antayin, galit ng tao, huwag niyang antayin, magalit pa uli ang mga tao, baka mapalis siya kagaya ng tatay niya, mas masahol pa. So, I will suggest again, more honorable kung mag-exit na siya, huwag na niyang bulayan mga taong bayan. Lalo lang pagkagalit ang taong bayan sa ginagawa niya. Pagpupula. Dinibintangan niya lahat. Eh, nung dumating sa pinsan niya, Mr. President, last night, si Speaker Romualdez. Grand Nautal, maybe, the Senate, I don't know. Yeah, maraming Hindi na biglang kinabahan. Bakit di na sinagot? Namusto. Yun. I don't know. Kung kuha niyo man, ilang beses pinunod yun? Tanong kung kumawin niyo. Nakinig sa ako kagabi. Hindi ko na makalimutan, kagabi lang. Binanggit si Speaker Romualdez, eh, biglang, Senate, maybe din siya. I don't know. So kung wala ka nakikita na pwedeng pumalit kay Presidente Marcos ngayon para ituloy, ang sinasuggest mo Supreme Court. Yun lang pinaniniwalaan ko ngayon, Supreme Court. And mag-usap ang military, Supreme Court, religious organization, kung anong klaseng gobyerno papatakbo. Then magka-election tayo. Anong opinion niyo sa ombudsman sa mga nangyayari ngayon? Ano ba ang alam mo? Sino nag-appoint? Hindi pa nga umuupo eh. Babalikan ko yung mga lugar. Hindi, ombudsman should be neutral. Walang hirapan din yan. So hindi ka naniniwala ng neutral yun? Naniniwala ka ba? Siyempre. Kaya, so ngayon, anong solusyon pwedeng hanapin ngayon pagdating sa problema ngayon? Ayon sa experience mo? Well, it's better for the President to resign. Wala na po mangyari. Wala na po kayong lusot dito. Ang taong bayan, punong-puno na, at hindi na po mabula ang taong bayan. Yung President yung kagabi, walang naniniwala. Kaya nagbugas lang kayo ng kamay. Bininta kayo lahat. Tapos na, kaligayahan nyo. Makukulong kayo lahat. Parang tapos na kayo, kami hindi. Kami lang